Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Chief, kamusta po kayo? Dating election supervisor Lintang Bidol, lumantad na. Bit-bit ang sinumpaang salaysay na nagdidiin kay dating Pangulong Arroyo sa umano'y dayaan noong 2007 elections. Hawak na pala ng DILG nung pang Biyernes, pero bakit ngayon lang isinuko? Galit ng mag-inang inulila ni Fernando Poe Jr., muling nabuhay. The presidency is stolen from him amid claims of fraud. Umano'y dayaan sa 2004 elections, pinaiimbestigahan ni Senador Chis Escudero sa isang bubuing komisyon. Hello, Garci Recording. Gustong muling ipadinig. Dating Pangulong Arroyo, pinag-iisipan ng ilagay ng DOJ sa Immigration Watch List. Pinasuspinding mayor ng Caloocan na si Recom Echeverry, nagmamatigas, hindi raw bababa sa pwesto. Mga taga-suporta niya, bantay sarado ang City Hall. Mga militanteng estudyante, nag-walk out sa klase at nagprotesta ilang araw bago ang ikalawang SONA ni Pangulong Aquino. Babae, pinagsasaksak at sinunog sa isang motel sa Pasig. Bagong silang na sanggol, patay matapos ihagis mula sa isang tulay sa Cebu. Sa India, mag-anak, tinangay ng rumaragasang baha. Philippine Ascals, talo na naman sa ikalawang tune-up match kontra sa koponan ng Bahrain. Julian San Jose, pinuntahan daw ni David at Juleta sa dressing room. Ano kaya ang napag-usapan? At silipin ang shooting ng inaabangang Queen Academy Class of 2012. Alden Richards, natulala nang makaharap si Sam Pinto. Magandang gabi po, matapos ang 4 na taong pagtatago, lumantad na kanina si dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bidol. Bit-bit ni Bidol ang kanyang sinumpaan at pirmadong salaysay tungkol sa manoy dayaan sa eleksyon noong taon 2007. Nakakulong na siya ngayon sa punong tanggapan ng Philippine National Police sa Campo Crame. Nakatutok doon, live, CNN Sumangil. Emil, ano balita dyan? Mike, lalong umigpit ang seguridad ngayon dito sa PNP Custodial Center. Dito na kasi nakapiit si dating Maguindanao COMELEC Election Supervisor Attorney Lintang Bidol matapos lumutang sa COMELEC kaninang umaga. Hindi sa main lobby ng COMELEC, kundi sa basement dumiretso ang kulay puting heavily tinted na utility vehicle kung saan nakalulan si dating Maguindanao COMELEC Election Supervisor Attorney Lintang Bidol mag-alas 9 ng umaga kanina. Nang buksan na ang pintuan, pinagigitnaan sa upuan sa likuran si Bidol. Tahimik at seryoso si Bidol. Kamusta po kayo? Ang kalagayan niyo, sir? Kamusta po? Nakasmoke glasses ito, nakasuot ng level 4 bulletproof vest at nang bumaba ng sasakyan hanggang sa sumakay sa elevator. Nakapaligid ang may 8 lalaking naka-bulletproof vest na ayon sa COMELEC ay mula sa DILG at PNP. Alas 8 dapat ihaharap sa media si Bidol, pero nadelay ito dahil ibinyahe pa daw mula sa safe house sa Marikina City. Hanggang sa sumalang si Bidol sa press conference, tahimik at hindi ito nagpapakita ng emosyon, maliban lamang sa maiksing pagbati. Matapos magdesisyon ng COMELEC and Bank Executive Session, ibinyahe muli si Bidol sa COMELEC patungo sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Dumating siya dito bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa dulong silid, sinasabing ipiniit si Bidol, may kalayuan mula sa main gate ng Custodial Center.
Walang VIP treatment kay Bidol ayon sa PNP na ikinulong sa isang seldang mayroong ordinaryong higaan, well-ventilated naman at kapirasong upuan. Ilan sa mga kilalang nakulong dito sa PNP Custodial Center ang mga sundalong nasa likod ng Oakwood Mutiny, mga grupong pinaghihinalaang mga terorista na nasa likod daw ng Rizal Day bombings at ang Dominguez Brothers na itinuturong sangkot naman sa carnapping. Maaari namang mabisita o madalaw ng mga kaanak si Bidol, pero ayon sa PNP, daraan sa maigpit na proseso ang mga ito para matiyak ang seguridad ni Bidol. Alas 3 kaninang hapon, pumasok ang ambulansya ng PNP General Hospital dito sa Custodial Center kung saan nakalulan ng medical team na nagsagawa ng medical examination kay Bidol. Mike, matapos ang pagsusuri, normal naman daw ang kalagayan ni Bidol. Wala pa rin naman tayong namamataang bumibisitang mga mahal sa buhay at kaanak ni Bidol. Mike? Maraming salamat, Emil Sumangil. Sino nga ba yung Silintal Bidol na yan? At ano ang kanyang naging papel sa mga eleksyon noong mga taong 2000 at taong 2004 at taong 2007? Dalawang eleksyon po yun. Balikan natin ang mga pangyayari noon sa pagtuto ni Rafi Tima. Doon kayo magkonsulta sa mga... sila doon. Ha? May 16, 2007 nang harangin ang pagpasok ng aming news team sa Kapitolyo ng Maguindanao, kung saan ginaganap noon ang provincial canvassing para sa 2007 senatorial elections. Ang COMELEC at media ID ng news team, hindi kinilala ng mga taga-COMELEC doon. Utos daw ang pagharang ni Noy Provincial Election Supervisor na si Atty. Lintang Bidol, bagay na kanyang itinanggi. Ang resulta ng canvassing, 12-0 pabor sa team unity ni Noy Pangulong Gloria Arroyo. Inulan ito ng pagdududa, pero hanggang sa national canvassing sa PICC, pinanindigan ni Bidol ang 12-0. Gayunman, inamin din ni Bidol, wala siyang napansing kinatawan ng oposisyon o election watchdog na nagbantay sa provincial canvassing. Would you know, Attorney Bidol, whether the opposition was represented in the provincial level I canvassing? didn't notice one. You did not notice one. Yes. What about representatives of citizens' arms like NAMFEL, PPCRV, Lente? I do not also notice their presence. Pagkatapos nito, hindi na muling nagpakita sa national canvassing si Bidol, kaya naman ipinalagay siya sa immigration watch list. Pero para patunayang hindi siya nagtatago, nagpakita si Bidol sa COMELEC. At sa isang pagdinig ng komisyon, sinabi niyang ninakaw daw sa kanyang opisina ang mga municipal COCs at iba pang dokumentong pinagbatayan ng provincial canvass. Pero giniit niyang nagka-eleksyon sa Maguindanao at wala siyang alam na dayaan. Pagkatapos nito, hindi na siya dumalo pa sa mga susunod na pagdinig, kaya naman na-cite for contempt na siya. Sa isang exclusive interview ng GMA News sa North Cotabato noong June 2007 sa nagtatagong si Bidol, mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa tinuguriang Operation 12-0. Wala akong nakikita malaking dayaan dito sa Maguindanao province. Even assuming na merong dayaan, hindi mo makita eh. Hindi provincial level eh. Kasi that is done in the precinct level eh. Itinanggi rin niyang pinagtataguan niya ang COMELEC. Sa panayam na yun, kapansin-pansin ang nakasukbit na baril kay Bidol. Paliwanag niya, pandepensa niya raw ito sakaling may mangyaring masama. You will notice na dito sa COMELEC namin sa Maguindanao, 5 na yun na pinatay dito in connection with the election eh. Hindi tayo papayag na gano'n. Mas maganda mauna sila mamatay. Hamon niya sa mga may duda sa eleksyon noon sa Maguindanao. Ihabla yung mga election officer ko para mapatunayan dito sa korte mismo kung nagsasabi sila ang totoo. Ang totoo na yun, hindi tayo guilty. Sir, how are you, sir, right now? Sir, kumusta kayo ngayon? Nang sumunod na buwan, nang-aresto si Bidol sa isang ospital sa Davao matapos magpa-opera sa mata. At sa pagharap sa COMELEC, naghain siya ng not guilty plea sa kasong indirect contempt. For which respondent Lintang Bidol is hereby sentenced to Pero suffer the kalaunan, penalty of hinatulan ng guilty ng COMELEC si Bidol sa kasong indirect contempt. Pero nakapagpiansa rin siya. Oktubre nang ilabas ng COMELEC ang warrant of arrest at commitment order para kay Bidol. Pero hindi na ito naihain matapos siyang mawalang parang bula. Bukod sa kontrobersya sa 2007 elections, one is the original, the other one is the altered version. Mahigit 10 beses nabanggit ang pangalan ni Bidol sa Hello Garza recording. I am sorry. Kilala siyang malapit kay dating Election Commissioner Virgilio Garciliano. Usap-usapan na noon ng mga ampatuan ng may pakana ng umanidayaan. Si Bidol naman daw ang naatasang mag-execute dahil sa kanyang kapangyarihan sa paghawak ng mga election returns. Kitang-kita sa mga ER na halos iisa ang handwriting ng mga dokumento na nag-zero sa mga kandidato ng oposisyon. Pagkatapos ng Maguindanao Massacre noong 2009, nahukay ang ilan sa mga sunog na ER sa ilang bakuran ng mga ampatuan na hinihinalang ginamit sa dayaan. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras. At
kasama po natin ngayong gabing isa sa mga pinakakilala nating kapuso sa larangan ng pagbabalita, si Cara David. Cara! Salamat, Mike. Umaasa naman ang mga naulila ni Fernando Poe Jr. na sa paglantad ni Lintang Bidol, muling maimbestigahan ang umano'y dayaan sa eleksyon noong 2004 at mapapanagot ang sinumang nandaya raw kay The King. Narito ang aking report. You have stolen the presidency, not once, but twice! Nakatatak na sa isipan ng marami ang talumpating ito ni Susan Roses laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nang akusahan niya ito ng pandaraya noong 2004 elections. I am sorry. Makalipas ang 6 na taon, muling nabuhay ang galit ng naulilang mag-ina ni Fernando Poe Jr. In a true anticlimactic chapter, the presidency is stolen from him amid claims of fraud which the perpetrators themselves dismiss as onerous. Hello Garci surfaces. And today, most of the evidence of fraud may have been destroyed. But his candidacy brought about a heightened awareness to the age-old problem of electoral fraud in our country. The drama continues to unfold. Ganito rin ang pananaw ni Susan Roses sa kanyang panayam sa mga taga-media kagabi. Nanindigan siyang dapat managot ang mga nagkasala noong 2004. Pumanaw na si FPJ, nagpalit na ng administrasyon. Pero Anilia Manzares, hindi natatapos ang kanilang laban at nakahanap sila ng panibagong pag-asa nang lumantad si dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bidol para kumpirmahin ang mga pandarayang naganap umano noong 2004 at 2007 elections. Tainted talaga sila. That's why sometimes they're the best witnesses if you can verify their allegations. Hopefully, this is the way by which we can actually usher in a fair and honest investigation into the matter. Pero paglilinaw nila Manzares, dapat himayin pa rin mabuti ang mga sasabihin ni Bidol at huwag basta-bastang bumigay sa kanyang mga hiling. Sa pagkamatay ni FPJ, ibinasura na rin ang kanyang electoral protest. Pero nananawagan sila Manzares sa COMELEC na sana ipagpatuloy pa rin ang investigasyon sa mga pandaraya umano noong 2004 para maparusahan daw ang mga lumapastangan sa demokrasya. Paliwanag naman ng COMELEC pagdating sa 2004 elections, wala nang epekto ang kalalabasan ng investigasyon bukod sa malalaman lamang ang tunay na nanalo. Wala naman kami jurisdiction to annul any proclamation. In the first place, presidential yan. Na-proclaim na. In the second place, tapos na yung term. In the third place, kung manalo man si FPJ, hindi na rin naman natin mapoproclaim eh. Paano pa natin mapoproclaim? Namatay na si FPJ. So wala nang issue doon sa 2004. In so far as it's just a matter of determining kung sino talaga for historical or for posterity. Batid nilang halos imposible na para madeklara pang Pangulo ang kanyang ama, lalo pat pumanaw na ito. Pero hiling nila, kahit man lang sa kamalayan ng kabataan at sa mga libro ng kasaysayan, maituwid daw sana ang katotohanan. Kung buhay si FPJ, hindi niya nanaisin na ubusin ang kaba ng bayan para lamang maimbestigahan at madeklara siyang nanalo. Para sa akin actually, magkaroon lang ng footnote, magkaroon lang ng asterisk sa mga nilalathalang history books na okay, siya yung umupong Pangulo, pero asterisk, siya ay nahatulan for fraud and cheating. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.